Combo. Pero of course, ang West Philippine Sea, ang siya po nga tinutukan po natin. Pero bago po yan, atin muna siyang kamustahin. Magandang umaga po sa inyo, Commodore J. Tarila, sir. Welcome po sa ipong programa dito sa Bomba Raj Tagupan. Good morning po. Hello sir, magandang umaga po sa inyo sir at sa atin po mga kababayan sa Pangasinan. Isang magandang umaga din po sa inyong lahat. Yes po sir. Sir, unang-una, kamusta na po ba ang ating pong West Philippine Sea sa ating pong pagbabantay po ngayon po sir? Lalong-lalo na po at ito nga, yung pong may mga ilang pong mga issues na rin po nung nakaraang linggo na talaga naman pong pinag-usapan po ito sa pong bansa sir. Okay naman po ang ating lagay, no? I mean, it's very difficult for us to say na ayos naman ang lagay ng West Philippine Sea dahil alam naman natin ang ating pong Philippine Coast Guard at ang ating pong sandatahang lakas ay patuloy pa rin pong pinagpapatulyahan ng West Philippine Sea. Dahil at any one time, alam natin na meron pong China Coast Guard na umaaligid dyan at pumapasok sa ating exclusive economic zone. No? But let me take this opportunity, sir, no, to discuss itong bagong proyekto ng ating pamahalaan kasama ang Coast Guard, BFAR at ang Department of Agriculture. Ito yung tinatawag nating kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. No? Related po ito dun sa pinag-uusapan nating kadiwa program para sa bigas. Kung meron po tayo ang problema, kung meron po programa ang gobyerno para naman po sa bigas, meron din po tayo para sa ating mga mangingistang Pilipino. Ang pinakamalaking challenge po ng ating mga mangingistang Pilipino ay kung paano nila dadalhin, no, sa pinakamalalaking merkado yung mga fish catches nila coming from the West Philippine Sea. Yes. Mga kabayan natin sa Zambales at Pangasinan, madali nilang madadala ito papunta sa Manila, no? But for those people na nanggaling ng Mindoro and Palawan, they're actually hesitant, no, to go beyond the territorial sea limit ng ating karagatan sa West Philippine Sea dahil it will have a very high operational cost pag lumayo sila, and then at the same time kahit marami silang huli, wala naman silang pagbabagsakan dahil limitado lamang yung market nila sa Palawan, no? So dahil dito ang inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang Department of Agriculture and of course the Philippine Coast Guard sa pamumuno ng ating Commandant Admiral Ronnie Hilgaman na maglunsad ng Kadiwa program kung saan ang gobyerno mismo sa gitna ng dagat sa West Philippine Sea ang makikipag-usap sa mangingisda, bibilhin ng mga fresh catch nila, magbibigay tayong ayuda ng fuel, magbibigay tayo ng ayuda na yelo, yes, para mas matagal sila makapangisda. And then at the same time, itong fish carrier, no, na minamanduhan ng Philippine Coast Guard kasama ang BFAR, ang magbabagsak mismo sa mga fish port. No? Sa ganitong paraan, masusolve natin ang problema ng ating mga mangingisdang Pilipino. Meron silang pagbibentahan ng kanilang huli. Pangalawa, mas mai-encourage ang ating mga mangingisda to go beyond the territorial sea. No? And ang pinakamahalagang impact nito is of course, pag tumaas ang supply ng isda, ibig sabihin, mas bababa ang presyo ng isda. No? So, mas mararamdaman ng ordinaryong Pilipino ang pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Yes po. And sir, sa inyo naman po nga naging pahayaga sa isang forum po ay binabanggit po ninyo dito na na tayo ay mamili po, pumili ng isa naman po nga susunod na presidente na hindi po magkakaroon po ng jet ski promises. Ano po bang ibig kahulugan po nito? Dahil may mga ilan po na tila nagkakaroon po ng pagpuna po sa inyo pong naging payag po, Commodore. Well, alam mo naman sir, no? Under this administration kay Pangulong Marcos, since day one, he has been very committed, no, and not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Ang sabi niya po, talagang titindigan niya sa loob ng almost 3 years na. At kanya pa rin pong sinasabi hanggang bumaba siya by 2028 ay patuloy niyang ipaglalaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Napakahalaga po ng sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtindig sa ating laban sa West Philippine Sea. Kaya po dapat siguraduhin natin na ang susunod na Pangulo after him will be somebody that is going to continue
what President Bongbong Marcos started. No, we need to understand na may mga kandidato noon na nangako pagdating sa pagtindig ng West Philippine Sea, but eventually hindi rin naman na-deliver. No, it was only through President Marcos, no, na naipakita niya talaga ang kanyang commitment at suporta sa pagtindig natin. Ang issue po ng West Philippine Sea ay hindi matatapos ng 2028, no. Ito po ay mamanahin ng mga susunod na pangulo pa ng Pilipinas. So bilang mga botante po, no, bilang ordinaryong Pilipino, we have to make sure that the next president is going to continue this fight. Ang sabi po ni dating Associate Justice Carpio, ang laban po natin ng West Philippine Sea is intergenerational. Ibig sabihin, ang issue ng West Philippine Sea ay hindi matatapos sa termino ni Pangulong Marcos. At ito ay mamanahin po ng ating susunod na saling lahi ng Pilipino. It is not in our lifetime. So, kung ganun po, ang problema ng West Philippine Sea ay patuloy pa rin and it will continue to linger on. Kailangan po natin ng isang pangulo ng ating pong magtataguyod ng ating laban sa West Philippine Sea. Yes. And Commodore Jerry Tarela, sir, at bilang tagapagsalita po ng Filipino Coast Guard, right now po kasi marami po tayong mga nababasa at isa rin po ito sa inyo pong kampanya, yung pong paglaban po sa false narrative po ng China, ang mga disinformation. Lalong na po, mayroon pong lumabas po ngayon na isa naman pong artikulo na the Philippine as a warring nation na which is ito ay isang propaganda tactics na ginagawa na po ngayon na tayo daw po ang nagpo-provoke dito po sa China para po sa nangyayari po sa West Philippine Sea. Your take with this, sir? Alam mo sir, ang issue ng West Philippine Sea, ang pinakamalaking kalaban natin dito na nakakapag-divide ng ating mga kababayan pagdating sa appreciation ng West Philippine Sea ay ang fake news and misinformation. Ito po ang best example, no? Tinatakot na naman nila mga Pilipino, parang sinasabi nila, wag kagaya ng naratibo ng mga nakaraang panahon, no? Na wag na nating tindigan ang laban ng West Philippine Sea dahil magkakagera, dahil in a matter of days sasakupin tayo ng China. Maraming mamamatay na Pilipino. For 3 years now, since day one ni Pangulong Bongbong Marcos, we were able to counter such narrative. The mere fact na umabot tayo sa midterm ni Pangulong Marcos at wala naman pong gera na itutulak itong pagtindig natin. Obviously, this is a false narrative, no? Isa po itong propaganda para panghinaan ng loob ang ating mga kababayan para suportahan ang laban natin ng West Philippine Sea. This types of narrative ang dahilan kung bakit nahihirapan na maintindihan at pagkaisahin ang ating pong mga kababayan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. And sir, no, isa rin po sa mga naging payag po sa may Shangri-La Forum or Dialogue, ito na pong nakaraan din pong linggo with Secretary of Defense Gibo Chudoro and natin pong AFP Chief ay ito nga pong tinatawag po nila na ito pong propaganda disguise in question lalong-lalo na yung daw pong proxy war na nangyayari na binabanggit po ngayon na which is isa rin po ba ito? Paano po ba natin hinahandle with this kind of mga senaryo? Lalong-lalo tayo, talagang nagbibigay po tayo ng mga impormasyon para i-counter po ito pong mga false narrative po ng China sa atin po, Commodore. Alam mo sir, tinanong din si General Anyo, no? Secretary Eduardo Anyo, our National Security Advisor, kung how are we going to counter false narrative and misinformation. Napakasimple lang ng sagot ni General Anyo, no? He said it in a very plain way. Ang sabi niya, we just have to keep on telling the truth, no? There's no amount of lies na kayang ipakalat ng China that can be able to extinguish our own truthful narrative. Alam naman po natin ang ating pagtindig sa West Philippine Sea ay naaayon sa UNCLOS, sinusuportahan ng international law at na-desisyonan ng 2016 Arbitral Award. Kahit anong ikot ng kasinunghalingan at gawa-gawang kwento at pag-angkin ng China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea,
hindi po ito mananalo against the truth that we hold. No? Ang alam ko rin po ng international community is aware of what's really happening in the West Philippine Sea. Ang kaguluhan po ng kabuuan ng South China Sea, hindi lamang po sa West Philippine Sea, ay hindi dahil sa pagtindig ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei, and even the Philippines. Ang nagba-violate lamang po ng mga exclusive economic zone ng mga bansa na ito ay ang People's Republic of China lamang dahil sa kanilang ambisyoso at illegal na pagkamkam ng buong karagatan ng buong South China Sea. Sa ngayon po, Commodore, what's next sa atin? Dahil tayo din po ay pinapalakas po natin. Sabi nga po nila, yung po nga proxy war, lalong-lalo na at may mga military daw po na, of course, mga EDCA or yung mga ito mismo ay naprubahan po natin pong Pangulong Marcos, and then sa ating pong mga ilang pong mga floating assets na parating na po para po dito sa ating pong bansa. Ano po bang take po nyo dito, sir? Dahil once and for all, para po malaman ng ating pababayan, yung ating pong ginagawa lamang po ay pagdepensa at pagprotekta para po sa ating pong soberanya. Alam mo sir, yung argument na proxy war, kung saan sinasabi nila na ang Pilipinas daw ay dinidiktahan lamang ng Amerika, Yes. ay napakalaking kasinungalingan lamang po. No? They're actually confusing the Filipino people. No? They are diverting the real issue. Kasi, ang issue natin dito ay ang China kinakamkam ang West Philippine Sea. Hindi po sinasabing, ang US kasi tinutulungan ng Pilipinas kaya nagkakagulo sa West Philippine Sea. Nagets mo sir yung different narrative na to, no? Yes. Ibig sabihin, pinapalabas nila, US ang may problema kaya nagkakagulo sa West Philippine Sea. They're actually diverting our attention na ang nagbabiolate ng ating pong karapatan sa West Philippine Sea ay China. China ang nambubuli ng ating mga mangingisdang Pilipino. China ang nambubuli ng ating maliliit na Coast Guard vessel. China ang nagpapahirap ng ating mga operation sa West Philippine Sea. These are the real issues na dapat nating tutukan, no? Ang ginagawa po ng mga pro-China narrative ay sinasabi nila, Amerika ang dahilan kung bakit nagkakagulo. But if you're going to dig deeper and understand, no, hindi naman talaga Amerika ang dahilan. Dahil, again, we go back to history. Yes. 1995, 1992 nang umalis ang base militar ng Amerika. No? 1995, pinuntahan ng China ang Mischief Reef na pasok sa ating exclusive economic zone. Yes. Ang sabi nila, ang dahilan daw ay gagawin nila itong fisherman shelter. But again, Amerika ba ang dahilan kung bakit nila kinuha ang Mischief Reef? Wala na ang Estados Unidos sa Pilipinas noong 1992. 2012, wala pa tayong pinag-uusapan na EDCA. And then the Scarborough Shoal happened. Diba? And then from 2016 to 2022, alam natin na naging posisyon ni dating Pangulong Duterte pagdating sa usapin ng exercise with the America. At some point, pina-abrogate pa nga niya ang Visiting Forces Agreement with the United States. Yes. But then again, sa loob ng 6 na taon na yan, alam natin na mga mangingisdang Pilipino pa rin ay nagdaranas ng bullying and harassment ng China Coast Guard. No? Although si dating Pangulong Duterte, he keeps on saying he has positive diplomatic relationship with the previous with the People's Republic of China. At some point, sinabi niya pa, I love China. No? But despite of that diplomatic standing, patuloy pa rin na ginigipit ng China ang mga mangingisdang Pilipino. Amerika ba ang dahilan kung bakit sila nanggigipit? Yes. And of course, sir, sa huling puto na lamang, inyo po nga mensahe po sa ating pong mga kababayan, and of course, sa atin po, kasama po ninyo kami sa pagtanggol at pagbibigay po ng mga tamang impormasyon sa ating pong mga kababayan, lalo po yung mga mangisda po rin po natin dito sa Pangasinan na pupunta po dyan po mismo sa may West Philippine Sea, na sila din po ay naapektuhan with this kind of attention po, sir. Well, maraming pong salamat sir. No? Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan po sa Pangasinan, sa lalawigan ng Pangasinan. Naniniwala po ako na kayo po mismo ay kasama namin sa pagtindig sa ating laban sa West Philippine Sea.
Para sa akin po, it's important for us to understand ang laban ng West Philippine Sea ay hindi lamang po laban ni Pangulong Bongbong Marcos or obligasyon lamang ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Tayo pong lahat bilang Pilipino ay may responsibilidad at tungkulin para suportahan ang laban ng West Philippine Sea. Ang ating pong kalayaan, soberenya at kasarinlan ay utang po natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagbris ng buhay nila. Ito rin po ay ating responsibilidad para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Ang West Philippine Sea po ay parte ng Pilipinas. Ito po ay obligasyon natin at dapat po nating tindigan. Kung kaya't kailangan po nating isaalang-alang parati, no? At kailangan nating isipin na ang laban po ng West Philippine Sea ay laban po nating lahat bilang Pilipino. With that, maraming salamat po sa inyo, Commodore J. Tarela, sir, bilang tagapagsalita ng Filipino Coast Guard for West Philippine Sea. Mabuhay po kayo, sir, at magandang araw po sa inyo. Maraming po salamat, sir. Yan po mga kabombo, si Commodore J. Tarela.